Sila nagkakaroon na po ng linaw, mga kabida. Ito hong ipinalutang ko kahapon, na possible isang babae ang papalit daw, mga kabida, kay Senate President Tito Soto diyan po sa Senado, Okay? Kung maalala po ninyo kahapon po, ito hong si Miss Malu Tikia, mga kabida, nagpalutang po ng question o tanong. Okay? Hindi kaya babae ang susunod na Senate President? Ito po ay sa gitna ng mga umuugong na balita, na posibleng magkakaroon po ng leadership change dyan po sa Senado dahil tila meron daw mga senador, mga kabida, na nadismaya dito ho sa performance po ni Senate President Tito Soto, lalong-lalo na po sa mga pressing issues na kinakaharap po ngayon ng Senate leadership po, mga kabida. Okay? And latest, ito hong bangayan po niya, mga kabida, sa Korte Suprema. And this is in connection doon ho sa pagbasura po ng SC sa Articles of Impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. So, hindi po malayo na baka magkaroon po ng leadership change. Okay? Now, sa post po ni Miss Malu Tikia, mga kabida, kanina lang po sa kanyang Facebook posts, nasabi ko po na unti-unti nang lumilinaw yung posibilidad na baka babae po ang susunod na Senate President. Kasi i-connect ko lang po dito sa kanyang post. Although wala naman po siyang pangalang binanggit dito, mga kabida. Pero ito yung kanyang post. Inalis ba naman nyo sa Foreign Affairs? Sosme ang pinalit. SP na yan. Yun yung kanyang post, mga kabida. Eto, himay-himayin po natin yung kanyang post. Yung ibig sabihin po niya na inalis sa Foreign Affairs, ang pagkakaintindi ko dito, mga kabida, patungkol po ito kay Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi po, si Senator Amy Marcos, mga kabida, chairperson po ng Committee on Foreign Affairs dyan po sa Senado. Inalis ito bago lang po, mga kabida. At ang pumalit po, alam nyo kung sino? Wala hong iba, ito hong si Senator Erwin Tulfo, na kamakailan lang po, mga kabida, naging controversial. Dahil doon sa kanyang speech na gusto niyang palayasin ito hong mga Chinese officials kung hindi po nila nagustuhan yung uri po ng gobyerno po natin dito na isang demokrasya po, mga kabida. Alright? Kaya nasabi ko po na unti-unti na pong lumilinaw yung ibig sabihin po ni Miss Tikia sa kanyang tanong na babae ba ang magiging Senate President, mga kabida, kung sakali man po matuloy ito hong pagbabago ho ng leadership diyan po sa Senate, 'di ba? Hindi naman po imposible 'yon, mga kabida. Okay, unang-una po veteranang senador na po yang si Senator Amy Marcos, kahit papaano po may influence yan kahit na po kalaban po ni President Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Tsaka pangalawa, solid yung kanya hong team dyan po sa Senado. Okay? Yung 8 mga senador na miyembro po ng minority bloc po, mga kabida. Now, kung totoo man po, ito hong umuugong na balita, na posibleng magkakaroon po ng pagbabago ho sa leadership. Ako sigurado po ako dyan, na yung aani po, dyan po sa bagong majority po, mga kabida, manggagaling yan sa majority bloc ngayon. Okay? Isipin nyo, yung minority bloc ngayon ay siyam, mga kabida. Samantala yung majority po ay 15, Kung magkakaroon po ng bagong majority block, most probably dun po manggagaling sa majority. Okay? Kasi solid na po yung 9 yung minority block dyan, mga kabida. At posible, yung napabalitang meron daw mga senador na dismaya daw, disappointed dito ho sa performance daw ni Senator Tito Soto, manggagaling dyan sa majority block. Okay? Alalahanin po ninyo, 6 lang pong senador ang kailangan, mga kabida, ng minority block para makuha po nila ang majority block. Okay? Para magkaroon po ng 15 members ng majority block po, mga kabida. So, posible, yung 6, dun po kukunin sa majority block. Alright? Although ito, more on speculation lang po, kasi bali-balita pa lang ito Wala hong confirmation po, mga kabida, kung totoo ba ito. In fact, mayroon po akong nakitang bagong lineup sa Facebook. Okay? Yung possible lineup ng bagong majority block, mga kabida.
at 5 lang po yung membro po ng minority bloc po doon. Alright? Although hindi pa po beripikado yon, pero may posibilidad po, ano? Kaya mag-abang-abang ho tayo mga kabida doon ho sa susunod na session. Crucial masyado yon, ano, mga kabida. Siguro wala naman pong uso po, ano, kung wala hong apoy, mga kabida, ano po. So meron talagang pinanggagalingan, ano, mga kabida. At yung pinanggagalingan, ang question dyan kung totoo ba yon o hindi, mga kabida, no? So yan yung aabangan po natin sa susunod na session. Okay, kung magkakatotoo yung umuugong na balita na magkaroon po ng kudita dyan po sa loob po ng Senado at magbago po ang leadership, mga kabida. At aabangan po natin kung talaga bang babae po ang magiging susunod na Senate President. Kasi kung mangyayari po yan, mga kabida, this is the first time na babae po ang Senate President sa kasaysayan po ng Senado. Ano? Alright? So, yun lang po, ano, mga kabida. Titingnan po natin to. Ito hong paglutang, ano, ng posibilidad na si Senator Amy Marcos ang susunod na Senate President, mga kabida, kapalit po, ano, ni Senate President Tito Soto. Gaya ng sinabi ko po, hindi po imposible, mga kabida. At hindi po imposible na may mga senador na nadismaya at disappointed, ano, dito ho sa current leadership. Lalong-lalo na po, ang dami hong mga pressing issues, ano, na kinakaharap po, mga kabida, ang current leadership, ano. Ito hong si Senator Tito Soto. Yung latest nga yung pakipagtalo po niya, ano, mga kabida, sa Korte Suprema, which generated criticisms, ano, kahit saang sulok po ng lipunan, ano po, mga kabida, no? At marami pa po yung issue po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa flood control na hanggang ngayon wala pa pong direksyon, ano, kung ano ba talaga ang gusto mangyari po, ano, mga kabida. At yung controversial na issue po ng Chinese officials po, ano, na gusto hong palayasin dito sa Pilipinas at gusto hong ideklarang persona non grata, ano. Buti na lang po ay hindi po sinang-ayunan po ng Pangulo, ano po, mga kabida, no? So yung mga ganung mga issues na posibleng nakakaapekto po sa mga senador, no? Lalo-lalo na sa hanay po ng majority bloc, ano, mga kabida. Ito lang issue po ng bangayan po, no, ni Senator Tito Soto, mga kabida, no, laban ho sa Korte Suprema. Napakalaking bagay na po ito, ano, na posible hong nakakadismaya po, ano, sa panig po ng ilang mga senador po diyan po sa Senate. Kasi mantakin nyo, mga kabida, no? Parang lumabas kasi dito na hindi ho sumusunod. Ito hong si Senator Tito Soto, ano, sa desisyon po ng Korte Suprema. Taliwas doon ho sa panawagan po ni Senator Ping Lacson na kanya hong kalyado, mga kabida, na kahit po maliman o tama, okay, misinterpreted man o hindi, yung naging desisyon po ng Korte Suprema, kailangan po natin igalang po, ano, yung kanila hong desisyon, mga kabida, no? Ano bang silbi yung pagiging Panginoon daw, ano, ng mga maestrado diyan sa Padre Faura kung walang silbi yon, ano, mga kabida, ano po, di ba? Yun lang yung tila blunder po, ano, ni Senate President Tito Soto, yung pakikipagtunggali po niya, ano po, sa Korte Suprema, mga kabida, ano po, no? Para bang although magka-level yung kanila hong kapangyarihan, ano, iba't ibang role lang, ano, mga kabida, subalit dapat magkaroon po ng paggalang, okay, yung Senate President sa Korte Suprema, Kasi unang-una po, mandato po nila yung mag-interpret. Gaya na sinabi ko po, mga kabida, ayon po sa ilang mga legal experts, kahit na po mali yung interpretasyon ng Korte Suprema sa isang bagay, mga kabida, since sila po ay inatasan po ng ating saligang batas to interpret laws, kailangan igalang po natin yon, sundin po natin yon, kasi yon yung mandato po nila, no, mga kabida. Di ba? So, yon, ano? So, tingnan na lang po natin kung talagang totoo po itong lumulutang na balita na magkakaroon po ng leadership change dyan po sa Senado, ano? So, abangan po natin yan sa mga sessions po ng Senate. Kasi usually dyan kasi ang nangyayari po, ano, yung pagpalit po ng liderato po, ano, sa Senado during session, okay? Dyan po sa Senado, mga kabida. Okay? Sa tingin ho ninyo, dapat na bang tanggalin, palitan, mga kabida, ito hong si Senate President Tito Soto, ano, bilang Senate President, at magkakaroon po ng this time bagong leadership na isang babae. Hindi pa natin naranasan yan, ano, na isang babae po ang Senate President, mga kabida. Siguro mas mahina po, ano, na bigyan po natin ng
pagkakataon po, ano, kung sakali man po meron pong leadership change na mangyayari dyan sa Senado, mga kabida. Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber,